Hello guys! Welcome back sa channel namin ulit. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang aking review dun sa Everbilena Advanced Uncover Palette nila na 12 shade. Ito kasi, ano siya very affordable. 12 shades plus palette. So, ang magiging issue na lang natin dito is kung pigmented ba siya at maganda yung quality nung eyeshadows. Kaya, yun yung i-review natin today. The palette will cost you 375 pesos for 12 shades. Meron siyang box na glossy na nandyan yung logo nila. Tapos, shelf life. Saan natin makikita? Yon. The product will last you for 24 months. Pag binuksan mo siya, meron siyang balot na, parang styro na manipis or yung protector. Kasi, ang pinaka-palette niya is tin can. Tapos, when you open it, meron siyang salamin. Tapos, may, ano ba to? Sabihin nyo nga sa akin kung anong tawag dito. Cover, protector cover. Kung ano bang tawag dito sa plastic na yan. Tapos, syempre, meron din siyang applicator. Katulad din sa Naked, double-ended applicator din siya. Ayan. Tapos, ayan na yung mga shades niya, guys. 12 pieces na shades. And, combination sila ng matte and shimmer. Ngayon, ang napansin ko, 1, 2, 3. 3 shades lang yung matte. And the rest, shimmer na. Tapos, another thing is, yung mga color niya is, more on pink. Hindi siya masyadong pink, pero pink tone at saka mga violet or purple eyeshadows. Yan. Kasi ito, pink tone. Ito, para siyang rose, old rose, yung color niya. Tapos ito, kung unang tingin, mukha siyang brown, pero pag in-apply mo, is meron pa din siyang pink tone. Tapos, mga bronze, and then, ito, yung mga purple, yan. Actually, ito para nga siyang purple para siyang may pagka-violet na shade. Anyway, ginamit ko siya actually. Ayan yung ginamit ko sa eyes ko, if you can notice. Ano siya talaga, shimmery. At saka, napansin ko lang na habang ina-apply ko siya is very chunky yung consistency niya. Lalo na yung mga yung mga shades na shimmer. Kasi ito yung ginamit ko sa under eyes. Tapos, sa lid ko, tong second color na yan. And for my transition color, ginamit ko tong first and yung purple. So, habang ina-apply ko sila, malikot yung product. Hindi siya nag-i-stay kagad sa skin. Although, gumamit ako ng primer na actually, yung ginamit kong primer is Lorac para talaga mabigyan ng justice yung eyeshadow kasi si Lorac maganda yung primer nila. But anyway, since yun nga, chunky yung pagka-eyeshadow niya, malikot sila pag ina-apply mo, sumasabog. Kaya, even though mga detailed brush yung ginamit ko, like this one, yan, hindi pa din niya na-achieve yung gusto kong hagod or yung gusto kong guhit sa sa eyes ko. Yun lang naman yung napansin ko. Tapos, another thing na sana ang inilagay nila dito or nilagyan nila yung shadow, yung palette ng brown and black. Like, yung simpleng brown and black or gray or charcoal, parang ganon. Kasi, yan yung usually pinang-contour sa eyes or naglalagay ng depth and drama dun sa eyeshadow mo, yun yung wala sa kanila. Ngayon, ang pinaka-dark na nandito is itong, itong purple na super kintab niya, as in. And malalaki yung bits of shimmer niya. Kaya, ang tendency, pag in-apply mo siya sa skin, which yung na-experience ko kanina while applying it, nagfo-fall off siya dito sa chin ko or dito sa may apples of the cheeks, nagfo-fall off siya. At saka mahirap siyang kumulay kasi malalaki yung bits ng shimmer. Pero pricing-wise, okay ako doon. Thumbs up for them kasi 375 is very affordable for 12 shades. And then, sa packaging, maganda din. Tin can. So, kahit ilapag mo to sa bag mo, hindi siya malulukot, hindi masisira kasi tin can siya and protected yung eyeshadows mo sa loob.
Meron na din siyang salamin para on the go ba yung eyeshadow mo. Plus, merong applicator. Although, hindi ko ginamit yung applicator nila kasi synthetic yung pinaka-applicator. So, yung mga ganitong applicator para sa akin is very workable siya sa mga liquid type of makeup. Like, sa lipstick or sa concealer. Ganyan. Pero sa tipo niya, na synthetic sa eyeshadow, wala pong kakapit na eyeshadow sa kanya. And then yung other end niya is yung the usual nyo nakikita sa mga eyeshadow dito sa local products natin or local brand of makeup is yung parang foam na pa-heart shape. Ganyan. Pero, but then again, dito sa type of applicator na to, applicable lang siya in a patting motion kung ipapat mo yung eyeshadow mo. Pero sa rubbing, hindi siya e-effect ng bonggang-bongga. So, moving on dun sa eyeshadow na, isa-swatch ko to guys sa inyo para ipakita kung ano yung color niya and yung quality pag nasa skin na. So, I'll be starting with this color, the light one, pa hanggang dulo. So guys, ayan yung shades and swatches nung Ever Bilena Advanced Uncover Palette nila. 12 shades yan. 3 shades na matte. 1, 2, 3. Tapos the rest, combination na siya ng shimmer and glittered shadow. So there you have it guys. Yun yung quality ng Ever Bilena. Ang may bibigay kong rating sa kanya is 7. In a scale of 1 to 10, bibigyan ko siya ng 7. Bakit kulang ng 3 points? Unang-una, yung choices of colors, para sa akin, hindi siya practical na walang matte na brown yung palette. And mostly ng palette is naglalaro sa pink and purple. Mahirap kasing mahirap i-work, lalo na kung wala kang brown. Hindi mo siya magagawa ng paraan kasi wala kang pang tone down. Pangalawa, yung quality ng shadows. Merong mga eyeshadows na hindi pigmented. Even though mag-reapply ka, mag-reapply, hindi talaga lumalabas yung color niya talaga. And then pangatlo, yung pagka-chunky ng mga glittered shadows. Maganda sana yung kulay nila, pero but then, pag in-apply mo sila sa skin, yung mga bits of glitters nila or yung shimmer, nalalaglag siya, nagpo-fall off, which is hindi maganda. Kasi habang suot mo yung eyeshadow na yan, pagkurap mo, napuno na ng glitters yung pilik mata mo, tapos nagpo-fall off pa siya dito sa skin. And may tendency na mag-stain yan sa skin mo. Actually, for starters, murang-mura na talaga siya. 375 per 12 shades. Very affordable siya sa mga nag-i-start pa lang mag-makeup, plus marami kang colors na pagpipilian. Siguro yan yung gawin yung starter palette sa mga gustong mag-makeup dyan. And sa mga addict sa pag-eyeshadow, na gustong mag-explore sa pag-eyeshadow. Nasa technique lang kasi guys yan. So, siguro katulad nun, may advice ko sa inyo na pag sinroll nyo na yung brush nyo doon sa pinaka-palette, ipagpag nyo na lang siya para yung mga malalaking bits, malaglag na. Pagka na-apply nyo na siya, parang kikinisin mo pa siya using your fingers para lumapat talaga siya sa skin nyo. I hope natulungan ko kayo sa pagde-decide kung maganda ba talaga yung palette ni Ever Bilena na Uncover. Magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video. And don't forget to subscribe on our channel for more videos. Syempre, if you enjoyed this video, give us a thumbs up. I-comment nyo din down below kung may mga gusto pa kayong affordable products na gustong ipa-review. And so, huwag nyo kaming kalimutan na i-follow dun sa Instagram account namin and Facebook with the same name. Magkita-kita na ulit tayo sa susunod. Good night!